B-Boy Bibo. Hanggat may nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping relasyon na nagtapos ng dahil sa distansya. Alam mo, kapag ganyan, ang pinakamainam na solusyon ay sumama ka. Diba? Huwag mong hayaan na maging hadlang ang distansya kung alam mo naman na kasya ka sa maleta. Kaya mong gagawin yan ha. Baka naman kasi mascan ka sa airport na may tao sa maleta ng jowa mo. Tapos hindi alam ng jowa mo, nandun ka pala. Ay nako, pero alam niyo mga yes friend, maaaring cliche man pakinggan, or maaaring marami na kayong kwentong nalalaman tungkol sa ganitong usapan. Yung relasyon na natapos dahil nagkalayo, dahil sa distansya, dahil sa kilometrong layo. Nangyayari at nangyayari pa rin siya. Diba? At nakakalungkot isipin na may dalawang taong nagmamahalan. Nung magkasama sila, okay naman. Pero nung nagkalayo doon na nagkaalaman na yung pag-ibig pala nila hindi ganun katatag yung pundasyon. Na distansya lang pala ang makakasira sa kanilang dalawa. Well, hindi naman sinasabing silang dalawa talaga yung problema, pero may iisa at iisa dyan na hindi kinaya, na bumitaw na sumuko na. At naghanap na ng iba kung nasan man siya. Oh! Yan yung sinasabi nating pinagpalit sa malapit. Diba? Yan yung mahirap no? Na kapag nalayo ka sa taong minamahal mo, dyan masusubok kung mahal mo pa rin nga ba talaga siya. Dyan magkakaalaman kung gaano kalalim yung pagmamahal mo para sa kanya. Mahal mo lang ba siya dahil katabi mo siya? Mahal mo lang ba siya dahil convenient para sa'yo na mahalin siya? Mahal mo lang ba siya dahil nakikita at nahahawakan mo siya? Pero paano kung magkalayo na kayong dalawa? Mahal mo pa rin ba siya? Hindi maiiwasan. Maraming pagsubok na daraan sa relasyon ninyo, di ba? Andyan yung communication, yung oras na magkaiba, yung pagkabisi ng isa't isa. Yan yung mga kailangan yung harapin ng magkalayo. Pero dyan din malalaman kung paano nyo susolusyonan yung mga problema nyo nang kahit magkalayo kayong dalawa parang magkasama pa rin kayo sa puso't diwa na hindi, distansya lang yan. Kilometro lang yan, dagat lang ang pagitan, pero yung puso natin dapat laging magkadugtong. Yung isip natin dapat laging nagkakaunawaan na kahit anong problema pa yan, agad natin yang susolusyonan or hahanapan natin yan ng kasagutan. Hindi pwedeng laging hiwalayan. Yung nakikita niyong sagot, yung nakikita niyong pantapal sa problema ninyo, di ba? Kasi yun yung mahirap Magkalayo lang kayo, nagkaroon ng konting problema. Hindi nyo lang napag-usapan ang harap-harapan ng kayo lang dalawa. Sumusuko na. Diba? Isa pa lang yun sa mga factor na kailangan nyong harapin pa nagkalayo kayo. What more kapag sinampal pa kayo ng tukso, diba? Sinampal pa kayo ng pangungulila, ng pagkatuyo. Diba? Yung ang dami nyong haharapin nang magkalayo kayo sa isa't isa.
Yun yung sinasabi natin, di ba? Na magkasama na sila, magkatabi na. Pag mayroong pinagdadaan ng problema, hirap na hirap sila. What more yung magkalayo kayong dalawa? Kaya it is important na bago kayo malagay sa isang sitwasyon na magkalayo ang inyong relasyon, dapat prepared kayo. Dapat alam niyo yung gagawin. Dapat handa yung puso ninyo at isipan ninyo sa magiging tugon nyo every time na meron kayong hindi pagkakaunawaan. At dapat hoping kayo at the end na kayong dalawa pa rin ang magkikita sa dulo at magsasama sa huli. Kasi may mga ganyan akong kwentong narinig no na eto na, tinulungan siya, sinamahan sa DFA, sinamahan gumawa ng passport, sinamahan sa lahat ng embahadang pupuntahan na bansa niya, di ko alam kung saan man yan. Tapos na nandun na sa ibang bansa, ay, nakalimot na siya, nakalimutan niya na yung partner niya at doon siya naghanap ng iba. Wow, ang galing, palakpakan naman para sa'yo. Diba? Yung mga ganyang klase ng tao na nag-ibang bansa lang or napunta lang sa kung saan man lopalop, nakalimutan na nila na meron silang commitment. Meron silang karelasyon. Merong taong naghihintay sa kanila. Merong taong nagmamahal sa kanila. At sarili na lang nila iniisip nila. Yun yung mahirap, diba? At dyan talaga nagkakaalaman kung sino yung mas matimbang or mas malalim kung magmahal. Kasi ako kahit ipadala ka sa Mars, baby, alam mo, mahal pa rin kita. Kahit ando ka na sa araw, oo, yung pag-ibig ko sa'yo hindi magbabago. Yung pag-ibig ko sa'yo lagi mong matatanaw. Ganun dapat, 'di ba? Kaya ikaw, yes friend, kung kasama mo ngayon at kapiling mo ang iyong minamahal, ang jowa mo na nasa iyong braso na nakahiga ngayon dahil sa lamig ng panahon, ay, ang yabang mo na. 'Di ba? I-enjoy mo yung moment na magkasama kayong dalawa, 'di ba? Kasi who knows, maaaring next month, next year, may mag-offer sa inyo na mag-abroad yung isa o hindi naman kayo ipadala sa probinsya, magkalayo kayong dalawa. Mas mahalaga na manamnam at malasap ninyo yung pagkakataon na magkasama kayong dalawa, 'di ba? Kasi hindi talaga natin alam kung hanggang saan, hanggang kailan yung pagsasama ninyo ng magkasama or talagang wala na talaga at all. 'Di ba? So, savor the moment. Huwag mong i-take for granted yung pagkakataon or yung presensya niya, lalo na kapag magkasama kayo. Tsaka isa pa, ikaw, yes friend, alam ko na patamad-tamad ka minsan, diba? Ikaw, taga Mandaluyong ka lang, tapos yung jowa mo, taga Makati, tinatamad ka pang makipagkita. Wow, hiyang-hiya naman sa'yo yung mga OFW na magjowa, diba? Diba? Kung ako sa'yo, kung isang sakay lang naman ang layo ng jowa mo, ng partner mo at hindi ka naman busy sa pag-aaral mo or sa trabaho or kung ano mang ginagawa mo sa buhay mo, take some effort to meet. Kahit halfway, kahit dun sa may diba Mandaluyong ka tapos siya Makati, kunyari, doon kayo magkita sa sa Guadalupe. Maraming dyan, maraming mapag-i-stayan dyan. Yung mga pulang building. O hindi naman kaya kung wala kayong budget, doon kayo mismo sa tulay ng Ilog Pasig sa Guadalupe, 'di ba? Yung sa may MRT. Bahala kayo, 'di ba? It's your choice mga yes friend. Kung gusto may paraan. Ito yung sinasabi natin lagi, 'di ba? Kung ayaw, laging may dahilan. Ay! O hindi naman kaya kung gusto may paraan, kung ayaw may iba na 'yan. Ay! Kawa. Kaya naman yes friend. Bibi, sana kung ikaw mailalagay ka sa ganyang klaseng sitwasyon, no, na magkakalayo kayo ng jowa mo, ng partner mo, sana gawin ninyong pundasyon ang pagmamahalan nyo sa isa't isa. Ika nga ni Jonalyn Veray, di ba? Maghihintay ako sa'yo. Ganon, di ba? Gawin yung theme song yon. Tapos pag uwi niya, mag-video kayo, mag-Don Solweta kayo, tapos yung music nyo, ano ba yun? Yung I just wanna hold you forevermore.
Kakainis, baka umulan palalo. Alam ko naman na mahal yung isa't isa, no? Kaya sana hindi maging hadlang ang distansya para lang masira kayo. Kasi sayang di ba? Okay naman kayo na magkasama kayo tapos na nagkahiwalay kayo, doon nagkaalaman. So, sayang naman kasi at the end, alam kong magkikita pa rin kayo. Magsasama at magsasama pa rin kayo, di ba? Siguraduhin mo lang na lagi mong mapapangalagaan yung tiwala na meron siya sa'yo at ganun ka rin, di ba? Magtiwala ka lang din sa kanya. Ngayon na magkalayo kayo, kamay-kamay muna. Oo, dali-daliri. O bakit? Di ba? Yun naman ang ginagamit, kamay at daliri sa pagta-type sa keyboard. Kapag magka-chat kayo, di ba? Pag mag-video call kayo. Ikaw talaga, mahalay ka mag-isip ha. Kasi bago matapos ang gabing ito, alam ko naman na hindi chat ng jowa mo ang inaabangan mo dahil alam kong hinihintay mo kung sino nga ba ang mapalad na mananalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating... Kanina nga po mga yes friend, ang hinahanap ni Biboy Bibo ay ang litrato ng huling perang naiwan or nakaipit dyan sa pitaka mo. Ay, mukhang marami-rami ang nag-send. Nakita ko nga sa aking Facebook Messenger. Ang daming pitaka, wala nang lamang pera. O ewan ko ha, baka naman yung iba sa inyo tinanggal lang para kunyari, Biboy Bibo, wala akong pera. Kayo ha, tas ang totoo, mas mayaman pa kayo sa Pangulo. Kaya naman wag na natin palagtagalin pa, yes friend. Lakasan mo na ang volume ng radyo mo dahil eto na ang hinihintay mong anunsyo at hawak ko na ang resulta. May nanalo na kaya... Ano daw? Wait lang, di ako ready guys. Asa na ba yung Facebook ko? Wait lang. Open ko lang ha. Eto na. Wait lang. Nakapaghintay ka nga ng 2 oras eh. Eto na. Wait lang. Eto na. Congratulations. Ikaw na. Pero bala ka sa buhay mo. Kung gusto mo kunin to. Yes friend, meron nang nanalo. Eto na, hawak na ni Biboy Bibo ang resulta. Congratulations sa pagbumukha mo. Janver Samiliano. Congratulations Janver. Sa'yo na ang tumataginting na 500 piso. Sabi niya dito. Sabi niya, yes pre, nakikinig pa rin ako solid na solid mula sa Tatalon, Quezon City. At ang sinend niya ng picture ay ang picture ng kanyang pitaka na mayroong lamang 5, 10, 50. Ala, kawawa naman to. Charot lang. Janver, kailangan mo nang mag-refill ng laman ng iyong pitaka dahil dyan sa'yo na ang 500 piso. Ang kailangan mo naman gawin ngayon ay mag-send ng iyong valid ID at syempre GCash number para tuluyan mo nang makuha ang iyong premyo para sa ating... Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1 Yes FM Solid. You bet, baby. Mwah, mwah.